Kung ikaw ay naka-assign sa support sa email, live chat at social media, tapos sabay-sabay pa silang dumarating sa iba't ibang platform, malaking tulong ang Zendesk para maayos mo lahat yan. Sa video natin today, papakita ko sa inyo kung paano nyo pwedeng i-manage lahat ng support channels nyo gamit ang Zendesk. We'll look at how it works, how everything connects, and how you can keep conversations organized between tabs or apps. So tara, simulan na natin. Unang-una, ano nga ba ang Zendesk? Ang Zendesk ay isang customer service platform na pinagsama sa lahat ng support conversations mo. Galing man yan sa email, live chat, o social media into one unified space. Zendesk replaces the chaos with one clean, central inbox that handles everything. Sa pinaka-essence nito, tinutulungan ka ng Zendesk na i-track, ayusin, at sagutin yung mga customer conversations mula sa iba't ibang channels. Pero hindi lang siya simpleng inbox. It gives you actual structure. There are tickets, statuses, automations, and tools that help you move faster and never miss a follow-up. Kahit mag-isa ka lang sa trabaho mo o may team kang minamanage, pinapanatili nito ng maayos ang communication at mabilis ang response mo. Ginagawa ito para sa mga startups, growing teams, at mga negosyo na gusto ng professional level support tools without the mess. The best part is it grows with you. You can start small with email support, layer on chat and social, and add automation when you're ready. Bago tayo pumunta sa demo at mag-overview kung ano ang itsura ng Zendesk at paano mo ito magagamit, let's go over some of the key features. First, starting off with the email. Kapag may nagpapadala ng message sa support email mo, automatic na ginagawa ng Zendesk yung ticket. May kanya-kanyang thread, status, at owner ang bawat ticket. Pwede mo siyang i-assign sa sarili mo o sa teammate mo, i-mark kung open pa o pending, add private notes, at mag-reply diretso sa platform, which I will show you when we go into the platform itself. What's powerful about this ay hindi ka lang basta nagre-reply, kundi minamanage mo talaga yung buong life cycle ng conversation. Kapag sumagot ulit yung customer, na-update yung thread, at nandun lahat ng history sa isang lugar, hindi na kailangan maghanap ng mga folders o mag-alala kung ano ang sinabi o sino ang nagsabi. Zendesk tracks it all for you. Sunod naman ang live chat. Ang live chat feature ng Zendesk nagbibigay sa'yo ng real-time na access sa customers diretso mula sa website mo. Kapag may nagsimula ng chat, agad tong lalabas sa workspace mo. Makikita mo kung sino sila, anong page sila ngayon, saan sila nanggaling, at yung mga tinatype nila kahit hindi pa nila pinapadala yung message. Pagtapos ng chat, ginagawa na ng Zendesk yung ticket. Kaya pag bumalik yung customer na may tanong pa, andun pa rin agad yung buong chat history nila. Sunod naman na yung social support. Kinokona rin ng Zendesk sa mga platforms tulad ng Facebook at Instagram. Kaya kung may mag-DM sa'yo, mag-reply sa story o mag-comment sa post, papasok din yung mga messages na yon sa Zendesk inbox mo bilang tickets. Parang sa email din. Meron kang ticket tagging, automated workflows, internal notes, at save replies na tinatawag na macros. Kaya kapag paulit-ulit ang tanong, tulad ng refund policies, password resets, o order updates, you can answer all of them in seconds. What really ties it all together is the unified customer view Zendesk provides. Dito mo makikita yung buong history ng interactions ng isang customer. Nag-email man sila, nag-chat o nag-message sa'yo sa Instagram. Hindi ka basta-basta nag-a-assume. Alam mo kung sino ang kausap mo, anong mga tanong nila and how best to help them right now. Sige, tara simulan na natin kung paano mag-sign up. Tapos explore natin ang buong dashboard at kung paano mo talaga magagamit to. Pag kinlik mo yung link sa description, dadalhin ka sa page na to, tapos magsa-sign up tayo para sa free trial. Tapos bago mag-start sa free trial, gusto ko muna ipakita sa'yo ang iba't ibang plans nila. May ilang options sila. Kaya pwede sa business mo at laki ng team mo. Pwedeng piliin kung alin yung best fit para sa'yo. Kung gusto mo makatipid ng 20%, siguraduhin annual plan ang gagamitin mo. Yan ka makakakuha ng pinakamurang price. Usapan natin yung annual price. At syempre, kung gusto mong makita yung monthly pricing, pwede namang palitan yan anytime. Makikita mo din na may ilang options sila. Nagsisimula sa support team plan. At ito ay $19 kada agent bawat buwan. Pero annual ito binabayaran. Then sa mga key features nito ay yung ticketing system, email, contact form at web widget, integration sa Facebook at X, unified agent workspace para sa iba't ibang channels, customer details at conversation history, predefined responses gamit ang macros, custom business rules gamit ang triggers at automations, pre-built analytics dashboard, apps at integrations, on-demand training at best practices, pati online support mula sa Zendesk team. Sunod naman na yung Suite Team Plan na nagkakahalaga ng $55 kada agent per month. Pero tandaan, annual ang bayad dito kaya makakatipid ka ng 20%. Makukuha mo lahat ng nasa support team plan pero may dagdag pa itong AI agents, custom at internal knowledge base, Google Analytics para sa help center, messaging na may live chat features, proactive messaging sa customers, phone support, text messaging, voicemail at call recording at marami pang iba. Sunod naman na yung Suite Professional Plan na $115 per agent per month. At gaya ng dati, annual ang bayad dito. Sa plan na to, makukuha mo lahat ng nasa Suite Team Plan plus live at custom analytics. Mga features tulad ng side conversations, view at comment-only access para sa light agents, multiple ticket forms, business hour settings, HIPAA-enabled data, location options, at multilingual support at content. Kahit sa support team pa lang, yun yung
pinakauna. Marami ka na talaga magandang key features na makukuha. Lastly, may enterprise plan sila pero kailangan mo makipag-usap directly sa sales para doon. Sa enterprise plan, makukuha mo lahat ng nasa professional plan plus mga dagdag tulad ng sandbox para subukan ang mga pagbabago, custom agent roles, AI-powered content queues, audit logs, content blocks, approval workflows hanggang 300 help centers, visual data alerts at marami pang iba. Pero gaya ng sabi ko, kailangan mo talaga makipag-ugnayan ng diretso para doon. Kung gusto mong masigurong makuha mo yung pinakamurang price, gamitin mo yung link namin at siguraduhin annual yung bayad mo. Okay, ngayon pwede mo nang i-click yung free trial kung gusto mong subukan to ng libre. Pag naka-login ka na, kailangan mo lang ilagay yung email mo, tapos kailangan mo rin i-confirm yung email, kaya siguraduhin naka-open yung inbox mo. Pagpasok mo, ganito ang itsura. Dito makikita mo lahat ng tickets mo at pwede ka mag-filter based sa status. Makikita mo yung open, in progress, and pending. I-clear lang natin lahat ng filters para makita natin lahat ng tickets dito. Siyempre, mga sample tickets lang to. Sabihin natin, papasok tayo sa unang ticket. Dito makikita mo pa yung requester. Dapat nakalagay yung pangalan ng customer. Siyempre, simple lang to, kaya nakasulat lang, customer. Makikita mo kung kanino naka-assign. Sa akin to. Kung gusto mong i-assign sa iba, pwede mong i-click doon para ilipat sa ibang tao. Wala pa naman ako ibang kasama dito, kaya ako lang naka-assign. Pwede ka rin mag-add ng ibang agents para makasubaybay sila sa ticket, para updated din sila sa info. Maybe if someone has more information or maybe your manager wants to be copied on this ticket, pwede mo silang idagdag dito. Nandito rin yung tag section. Pwede ka maglagay ng specific na tag para madali mong ma-review yung mga ganong klase na issue sa future. Halimbawa, may paulit-ulit na problem. Pwede mong itag para mapadali ang pag-check sa mga tickets na yan. O kaya naman, may specific team tulad ng finance department na madalas may mga ganitong tanong. Pwede mong itag yung finance para mas madali mong makita sa analytics at kung sino sila at bakit nila tinatanong yan para mas maayos kang makakagawa ng decision sa future. Pwede kang maglagay ng type dito, pwedeng question, incident, problem, o task. Pwede mo rin i-assign yung priority. Kung sobrang urgent talaga, pwede mo siyang lagyan ng mataas na priority. Pero kung mag-isa ka lang na mag-handle, baka hindi na masyadong kailangan kasi kaya mo naman makita lahat at maaalala mo pa. Pero kung may team ka, pwede mo siyang i-assign bilang urgent para malaman nila, okay, ito pala ang dapat kong unahin sa listahan ko. Pwede ka rin maglagay ng topics tulad ng delivery, order, o iba pa. At syempre, pwede mong i-customize ng lahat ng to. Dito makikita mo na pwede kang tumawag, mag-reply publicly, o maglagay ng internal note. Kung gusto mo lang maglagay ng note sa ticket na to, pwede mong i-click yan. Pwede ka rin magdagdag ng notes para sa specific na customer na to. Halimbawa, gusto mo mag-reply at sabihin, hello. Tignan natin kung paano madaling makareply sa mga agents mo. Go ahead, try mo lang. Okay, hello, salamat sa update. Dito tayo magde-decide kung gusto nating isubmit ito bilang open, in progress, pending, o solved. Siguro ituturing natin tong in progress. Pagbalik natin sa home screen, makikita mo na na-change na natin yung status sa in progress at makikita natin yung mga tickets na in progress para alam natin kung ano yung next step. O pwede nating i-remove lahat ng in progress at tignan na lang yung open kasi yan yung mga kailangan nating trabahuhin next. Makikita mo rin kung may mga taong nakasisi o sinusundan mo sa ticket na to. Tapos nandun din sa taas yung mga completed na tickets. Kaya nga sobrang intuitive at madaling gamitin. Kaya ang ganda at ang linis ng interface. Yan ang home screen at dito makikita mo pa yung ibang tickets mo. Dito makikita mo yung open tickets, yung mga in progress tickets at dito naman yung mga unassigned. Sabihin natin na may mga tickets na na-submit pero unassigned pa at tulad ng sinabi ko, kung may team ka, you can assign them to certain people. Unsolved tickets. Ito yung mga tickets na hindi pa tapos, kabilang na yung open at in progress. Tapos yung recently updated, mga bagong tickets sa group mo at mga pending din. So ayun, ginagawa lang to para maayos lahat at nasa isang lugar lang para makita mo kung ano ba dapat ang uunahin mo at kanino ka dapat sumagot next. Okay, so ito na yung listahan ng mga customer mo. Dito mo makikita lahat ng customer na nag-submit ng kahit ano. Ang pwede mong gawin dito ay mag-search ulit gamit ang pangalan ng user. At kung may mga nag-message sa'yo na, nakita mo na ba yung ticket ko? O wala pa akong natatanggap na reply. Pwede mo silang i-search directly at makita ang lahat ng open ng tickets. At ayun, pwede ka rin maglagay ng tags, specific na detail ng organization, notes, kahit ano, hindi lang mga tickets kundi pati na rin ang mismong customer. Sunod naman ay yung organization. Kung nag-handle ka ng maraming organizations, pwede mo rin silang ilagay dito. Pwede ka rin mag-bulk import ng organizations, madali lang magdagdag ng organization, ilagay mo lang yung name at domain. Sunod naman ang reporting at power dito ng something na tinatawag na explore. Dito makikita mo lahat ng analytics, pwede mo tignan yung tickets, efficiency, assigning activity, agents. It's really good data for you to be able to see how you can improve and move forward. At panghuli naman ay yung settings. Dito mo makikita yung iba't iba pang system updates, macros, triggers, automations, at views. Sobrang simple at diretso lang nito. Basta gumawa ka lang ng system na swak sa'yo gamit yung mga specific na tags, siguraduhin mo na kompleto yung info at organization. Again, ang importante ay maayos mo sila at magamit mo ng tama kasi pwede maging sobrang dali lang nito basta gumawa ka ng system para gamitin siya. Yung huling gusto kong papakita sa inyo ay yung mga tickets. Pwede mo silang i-filter by channel. Kung
Website ba to o email, messaging o phone conversations, para lang alam mo, pwede mo rin silang i-filter na ganyan. Pero ito yung inbox na kung saan lahat sila papasok, kahit saan pa yan galing o ano man yan, lahat pumapasok sa isang lugar. Kaya sobrang helpful para maayos ang lahat. Ganyan mo dapat i-manage yung email, live chat at social support sa isang lugar gamit ang Zendesk. Hindi lang ito tinitipid ang oras mo, siguradong walang mamimiss at mabilis ang sagot. Mas maganda ang experience ng customer at mas konti ang stress dahil hindi ka na kailangan magpalipat-lipat ng platforms. If you're serious about scaling support, this is the kind of tool that grows with you. And again, kung gusto mo subukan mismo, may free trial sila para siguradong makuha mo yung best price. Gamitin mo yung link namin at piliin yung annual plan para makatipid ka ng 20%. Kung nakatulong sa yung video na to, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng mga comments o tanong sa baba. We'd love to hear from you. Ang channel na to ay para tulungan ng mga founders at maliliit na teams na makahanap ng mga smart and simple tools para palaguin ang negosyo without burning out. Maraming salamat sa panonood and kita-kits sa susunod!